So eto na nga po mga kaibigan, Akari Chargers natutunan ng irespeto ang Creamline Cool Smashers sa tuwing magkakaroon sila ng laban. Alamin natin yung nangyari mga kaibigan na inabot lamang ng 3 set ang Akari Chargers. And before that, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. And then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin nung hindi pa nagsisimula yung laban ng CCS at ang Akari Chargers, maraming bashers ang CCS na sinasabi hindi daw mananalo itong Creamline sa Akari Chargers. Well, nakita natin nung nagsimula ang laban sa set 1, medyo nakakapalag po ang Akari at kampante sila na kaya nilang manalo. Pero nakita nyo na pagbigyan ng Creamline yung sitwasyon na yon at talagang nakahabol ang Akari. Pero nanalo po ang CCS dahil sa kanilang consistency, especially bago po matapos yung set 1. Nung set 2 naman, nakita naman natin dito na natili po ang consistency ng Creamline Cool Smashers. Ganun pa rin ang Akari Chargers, kampante sila na kaya nilang manalo sa set 2. Pero nakita nyo naman, nakalamang ng ilang points or puntos ng Creamline pagdating nga po sa set 2. Etong set 1 at set 2 na ito mga kaibigan, dyan nakita natin na medyo may pagkamaangas ang dating nga ng Akari Chargers dahil nakita nyo na parang minamaliit nila ang Creamline. Though ang Akari medyo lamang sila sa matatangkad na mga player mga kaibigan, pero it doesn't mean na matanalo sila o kaya nilang talunin ng Creamline. Ang sa atin lamang ay i-respect nila ang champion team na Creamline Cool Smashers na maraming beses nang may napatunayan. Dininabot nga po ng set 3. Dito naman hindi na pinagbigyan ng Creamline kasi the more na umiinit yung laban, humahaba, dyan po mas nag-iinit or mas gumagaling po ang Creamline Cool Smashers. Ang sinasabi natin mga kaibigan, kahit po na manalo man ng Akari doon po sa set 2 o sa set 3 o abutin man po ng set 4 ay malaki pa rin ang assurance na mananalo ang CCS. Bakit mga kaibigan? Yung consistency, chemistry at momentum hindi po nawawala sa Creamline. At kasama pa dyan yung muling paglalaro ni Tots Carlos. Eto nga po si Gemma Galanza, si Alyssa Valdez yung trio na yan. Do si Alyssa Valdez, limited yung time niya. Hindi nga po siya naipasok mga kaibigan sa starting 6 lineup at hindi rin siya nakapaglaro sa set 1. Pero nung set 2 naman mga kaibigan ay nabigyan po siya ng minuto and so far nakita natin inire-reserva din si Alyssa Valdez para sa mga susunod pa na laban, sa mga bigating laban, especially lalong lalo na pag semis at finals na. Nakita nyo as of now sa rankings nasa top 1 ng Creamline, kaya sinasabi ko na dapat lagi po magbigay ang respeto itong Creamline. Kaya nga po mga kaibigan, sinasabi ko na hindi po pwedeng maliitin ang Akari Chargers kung anong meron ng laro na kayang maibigay ng Creamline Cool Smashers dahil sila ang champion team. Kahit sabihin natin na champion team, ang tingin po ng ibang mga team or koponan dito sa Creamline ay mahina. Bakit iniisip nila na mahina? Dahil nga daw po pabawas ng pabawas ang mga star player ng Creamline. At una na nga dyan, itong si Risa Sato at kasama na rin dyan si Sed Domingo na nawala sa Creamline. And so far ngayon, alam naman natin yung mga star player ng Creamline nananatili pa rin. Kahit nawawalan sila ng player, may mga dumadating naman na mas magagaling pa at pag natitrain pa ay mas lalong gagaling. At nagdedepende rin tayo dito nga po sa sistema itong si Coach Sherwin Meneses, which is kapag na-i-applyan sa Creamline Cool Smashers ay mas gumagaling sila. So mga kaibigan, ang Akari Chargers aminado na talagang hindi nila kayang talunin ang Creamline Cool Smashers at sila ay magbibigay ng respeto dito nga po sa champion team na Creamline Cool Smashers. So abangan natin yung next game ng CCS mga kaibigan. Sigurado tayo panibagong sistema na naman ang ating maaabangan. Maraming salamat po.